Hello po. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Good day sa ating lahat, mga idol and kapanalig. Bago po tayo magsimula, tayo ay manalangin muna. O Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ang dakilang Diyos na higit sa sapat sa aming pangangailangan. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Nawa ay gabayan niyo po kami at samahan niyo kami sa pagninilay namin sa iyong banal na salita sa araw na ito. Dalangin ko, O Diyos, pagpalain mo nawa at ingatan. Ilayo sa anumang uri ng kapahamakan at pagilingin mo nawa sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na makakasumpong sa channel ko na ito bilang daluyan ng iyong mga banal na salita. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, shout out po sa ating mga idol, Shout out po sa aking subscribers, sa aking viewers, dating viewers, new viewers, lalo ng aking channel members. Kung hindi ka po member, kung hindi ka pa member po ng aking channel, Idol Kapanalig, meron po doon nakasulat join button, may join po doon. Pindutin niyo po yung join. At sa mga hindi pa subscriber, pakilang po, paki-subscribe na rin po ang aking channel bilang inyong suporta sa munting channel na ito. Maraming salamat po. Muli, kayo po ay nasa channel ni Pantero 101. Okay. Bago po tayo mag-umpisa, ay basahin po muna natin ang mabuting balita na siyang gustong ipabatid sa atin ng Holy Spirit, ang Diyos amang makapangyarihan na may lalang ng langit at lupa. At ang ating tatalakayin po ay ang salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Ganito po ang sinasabi: He himself bore our sins in his body on the cross, so that he might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Ulitin ko po, ang sabi ng Diyos dito sa nakasulat, He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Okay, sa Tagalog po, 1 Pedro chapter 2 verse 24. At sinasabi na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Amen. Ulitin ko po, ang sinabi ng Diyos sa Tagalog ay 1 Pedro chapter 2 verse 24. Ang sabi na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Okay. So,
Okay, sa mga baguhan, ano, at sa mga dati na, ano, bago tayo mag-going further, ano, sa mga baguhan at dati nang nakikinig, nanonood sa channel ko nito, wala kayong gagawin kundi makinig, makinig, makinig at manampalataya. Amen? Okay. So, himay-himayin natin, ano, yung He Himself bore our sins. Ha? Siya daw mismo. Ha? Dinala niya ang ating kasalanan. He Himself bore our sins. Ha? Dinala niya. Ha? Siya mismo, He Himself, ang Diyos mismo, si Jesus. He Himself bore our sins. Dinala niya ating mga kasalanan. Saan niya dinala? Sa krus. Sa kanyang kamatayan sa krus. Dinala niya. Bore. Okay, himay-himayin nga natin po. Ano ba itong bore? Ano? Bore. Bore. Ano ba ibig sabihin ng bore? Ang sabi ng bore, ang sabi sa other terms, sa Tagalog terms ng bore ay nabagot. Ha? Nainip. Nayamot. Nabaghabag. So, bore. Ha? Meaning si Jesus, nabagot sa ating mga kasalanan, ano? Nainip. Nayamot. Nabaghabag. Ha? So, inip na inip siya. Nakikita niya mga kasalanan ng tao dito sa lupa, no? Nung, di ba? Noong pinadala na siya ng Diyos dito sa lupa, no? Upang tubusin tayo. Pinadala siya ng Diyos amang makapangyarihan na may likha ng langit. Pinadala niya sa Jesus papunta dito sa lupa. Ha? Pinadaan siya sa womb. Sa sinapupunan na ni Birhing Maria, din ipinanganak na siya. Tapos nakipagmingle siya sa atin, ano? Nakipagmingle siya. Ha? Namuhay siya sa atin na parang tao. Ha? At tao nga siya kasi nagugutom, nauuhaw din siya. So, ayun. So habang nakakapanayam tayo, ano, habang nakakahalubilo tayo, ano, ni Jesus nung time na yun, ano, nakikita niya ang kasalanan ng tao, ano, nakikita niya. So, naboboring siya, ano, sa ating mga kasalanan. Meaning, bagot na bagot siya sa ating mga kasalanan. Inip na inip siya sa mga nakikita niyang kasalanan ng tao. Ano, yamot na yamot siya sa sa nakikita niyang kasalanan nating mga tao, ano, yung nababagabag siya. Ano? Kasi yun ang mission niya. Ang mission niya is iligtas tayo. Iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Upang gawing matuwid. Upang ganapin ang katwiran ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos ay gawin tayong matuwid sa harapan. Inutusan siya ng Diyos dito sa lupa. Papunta dito sa lupa upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So, nung time na nandito na siya sa lupa, no, nakikita niya, habang nakahalubilo sa atin, ano, si Jesus, nung time na yun, ano, nag-i-spread din siya, no, ini-spread din niya ang ebanghelyo. Ay, ini-spread din niya ang kabutihan ng Diyos. Ini-spread niya ang katwiran ng Diyos nung time na yon, ano, yung nakikita niya ang mga taong nakakahalubilo niya na sobrang makasalanan. So habang nakikipagmingle siya sa atin, ano, bagot na bagot siya, bore na bore siya, ano, boring na boring siya, bagot na bagot siya kasi nakikita niya tagus-tagusan, ang kasalanan ng tao. So nainip. Bagot na bagot ang Diyos. Kaya nung time, ano, nung time na ito na, yung time na ipapako na siya, no, nung time na ipinagkanulo na siya, no,
gusto niya, pinagkaluno na siya ni Judas, ano? So, yun na. Ha? Tapos, inakausahan siya na hinatulan siya ng kamatayan. Ang naipako sa krus, ano? Hinatulan siya. Ha? Hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, ano? So, alam niyang mangyayari sa kanyang buhay yun, ano, mga idol, kasi nga yun nga ang mission niya, upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Pero ibang pagtubos pala, ano, ang ginawa niya. Ha? So, nagpakamartir siya sa kanyang pagkatao. Ano? Hinayaan lang niya ang mga tao kung anong gawin sa kanya. Ha? Sapagkat nasusulat kasi na tutubusin niya ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, no? Tindi, ano? Tagapagligtas, ano? Okay, nandiyan, dumating tagapagligtas natin. 'Di ba? Nakikita natin sa mga pelikula yung tagapagligtas natin, 'di ba? Tagapagligtas. Yung tagapagtanggol ng naapi, ano, sa pelikula, kung nakakapanood ko 'yan, no? Yung nakasakay sa kabayo, 'di ba? Yan. Tapos, nakasakay sa kabayo, binabaril ang mga kalaban. Tapos, buhay ang bida. Di ba? Ito naman kabaliktaran po. Ano? Ang tagapagligtas natin, ano? Ang ating tagapagligtas, ano? Ay, namatay. Amen? So, ipanagtanggol tayo. Ha? Niligtas tayo. Ha? Sa ating mga kasalanan. Niligtas niya tayo. Ano? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa kanyang kamatayan sa krus, niligtas tayo. Ha? Ang sabi nga niya, sa kanyang kamatayan sa krus, ay dinala niya ang ating mga kasalanan. Ano? Kasi boring na boring siya, ano? Boring na boring siya, no? Kaya nung siya ay ipako na sa krus, kasabay nun, kasabay nun na dinala niya, kasi bagot na bagot siya, ayun, nung ipako na siya, ayun, niyakap na niya ang lahat ng kasalanan natin, dinala na niya lahat doon sa pagpapapako sa kanya sa krus, ano, sa kanyang kamatayan sa krus ay dinala niya ang ating mga kasalanan, yung lahat ng kasalanan natin, nung time na ipinapako siya sa krus ay dinala na niya, dinala niya, kasi bagot na bagot siya, kaya sa kanyang kamatayan, kasi sa mga pananalita niya, ano, sa kanyang pagtuturo, ano, ng katwiran, itinuturo niya kasi nung time na yun ang katwiran ng Diyos, kung paano maging matuwid. Walang naniniwala sa kanya. Ano? Bagkos tinuya siya. Bagkos hinatulan siya ng kamatayan sa krus. Ano? Imbis na magtiwala, pakinggan ang kanyang mga mensahe galing sa Diyos na kasi tinuturuan niya ang mga taong ito kung paano mamuhay sa katwiran ng Diyos, kung paano maging matuwid. Bagkos itong mga taong tinuturuan niya, ano, nagalit, bagkos ay hinatulan siya ng kamatayan sa krus. So hindi naging effective yung mga turo niya, kasi nga ang tingin sa kanya is tao. Ano? Kaya mininos nila yung kanyang katauhan, kasi ang tingin sa kanya tao. Sabi na, sino ba ito? Sino ba itong excuse me po. Ang sabi nila, sino ba itong lapastangan na ito para magsalita siya ng kalapastanganan sa atin? Siyempre, naririnig ng mga yung mga pari din nung araw. Ano bang tawag sa mga pari nung araw? Mga patriarka. Ano ba? Diba? So, naririnig din nila yung kautusan, yung mga pangaral niya. Ang sabi, sino ba ang taong ito? At inaaral natin. Pinapangaralan tayo kung ano ang dapat nating gawin sa harapan ng Diyos. Di ba? Kasi nga,
Yung mga pari noong araw ay sobrang dunong nila. Ang akala nila ay ang akala nila sa kanilang sarili ay sa kanila na. Ah, habang buhay na sila na yung tanging nakakasunod sa kautusan ng Diyos nung time na yon. Kaya noong dumating si Jesus sa buhay natin, nung siya ay mangaral, taliwas doon sa kanilang nakaugalian na iba. Yung ginagawa nila, iba yung itinuturo ni Jesus. Kasi nakikita ni Jesus, baluktot yung katwiran nila, hindi matuwid. Baluktot ang katwiran ng mga tao na yan, hindi matuwid. Samantalang ang itinuturo noon ni Jesus ay ang katwiran ng Diyos, kung paano maging matuwid. Kasi nakikita niya, baluktot yung mga itinuturo. So, itinutuwid niya ngayon. Itinutuwid niya yung mga baluktot na katwiran noong mga mananampalataya nung time na yon. So, nang dahil sa presensya ng Diyos ni Jesus, nagalit sila sa kanyang katuruan. Nagalit sila sa kanilang katuruan. Kaya kinalaban siya, tinulig siya, binuli siya, pinagkaisahan siya, hanggang napagkaisahan ng mga taong ito na ipako siya sa krus. Nang dahil doon, nung time na yon, habang nagtuturo ng kautusan, ang katwiran ng Diyos si Jesus, boring na boring siya habang nakikita niya, kasi puro baluktot yung katwiran nila. So, kitang-kita niya yung kasalanan ng tao. Boring na boring siya, bagot na bagot siya, inip na inip siya, yamot na yamot siya, nababagabag siya sa atin, awang-awa siya sa atin, sa ating mga kasalanan. Kaya nung time na siya ay ipako na sa krus, dinala na niya lahat ng mga kasalanan natin, dinala na niya sa kanyang kamatayan sa krus. Dinala na niya. Dinala na niya ang ating kasalanan sa kanyang kamatayan sa krus upang mabuhay tayong matuwid. Amen? Upang mabuhay tayong matuwid. Bakit? Paano tayo magiging mabuhay na matuwid? Pagka noong mamatay siya sa krus, paano tayo magiging mabuhay ng matuwid? Paano? Kasi nga, nung mamatay si Jesus, nung ipinako na siya sa krus, so ang ginawa ni Jesus, dinala na niya lahat ng mga kasalanan natin, binaon niya sa kanyang kamatayan sa krus upang mabuhay tayong matuwid. At paano magiging matuwid tayo? Sa kanyang kamatayan. Ganito po yun. Nang dahil sa kanyang kamatayan sa krus, upang mabigyan daan ang katwiran ng Diyos, para mabuhay tayong matuwid. Sapagkat nang dahil sa kanyang tinamong mga sugat, yung mga tinamo niyang sugat sa kanyang katawan, iyon ang nagpagaling. Iyon ang nagpagaling sa ating mga kasalanan. Pinagaling tayo sa ating mga kasalanan nang dahil sa kanyang mga tinamong sugat nung time siya ay pinipersecute, nung time na siya ay pinaparusahan, nung time siya ay ipinapako. Habang ipinapako siya, habang pinapako siya, yakap-yakap niya, dinala niya, yakap-yakap niya ang ating mga kasalanan doon sa kanyang pagkakapako sa krus. Dinala niya, kasi nga bagot na bagot siya. Dinala niya, yakap-yakap niya ang ating mga kasalanan. Binaon talaga niya habang ipinapako siya sa krus. Upang ang kanyang kamatayan sa krus, upang maging daan. Ang kanyang kamatayan sa krus ay maging daan upang tayo ay mabuhay na matuwid. Ayun ang gustong mangyari ng Diyos. Ang tao dito sa lupa ay mabuhay ayon sa kanyang katwiran. Mabuhay tayong matuwid. Sa kanyang kamatayan sa krus, ay nagbigay daan upang mamuhay tayong matuwid. Paano? Paano nagkaroon ng daan upang mabuhay tayong matuwid sa kanyang kamatayan sa krus? Kasi nang dahil sa kanyang mga tinamong mga sugat sa kanyang katawan, iyon ang nagpagaling sa atin. Iyon ang nagpagaling sa ating mga kasalanan
upang magbigay daan na mabuhay tayong matuwid. Nang dahil sa kanyang mga tinamo, ang daming sugat na kanyang tinamo, sa kanyang kamatayan sa krus, nung pinarusahan siya, habang ipinapako siya, ang dami niyang sugat. So yakap-yakap ng Diyos, yakap-yakap ni Kristo ang mga kasalanan natin. Binaon niya ang kasalanan natin upang mabuhay tayo ng matuwid. At nang dahil sa mga sugat na kanyang tinamo, yun, gumaling tayo, nagsigaling tayong lahat. Sa kanyang mga tinamong sugat sa kanyang katawan, doon tayo nagsigaling. Nagsigaling tayo sa kanyang mga sugat na tinamo. Kaya naging matuwid ang pamumuhay natin ngayon. Hindi kagaya noon. Nagsigaling ang ating mga kasalanan. Gumaling tayo sa ating mga kasalanan nang dahil sa kanyang mga tinamong sugat. Iyon ang naging daan upang mabuhay tayong matuwid na siyang misyon niya dito sa lupa. Kaya siya ipinadala ng kanyang ama. Pinadala siya ng amang Diyos, amang makapangyarihan. Pinababa siya sa lupa. Pinadaan sa sinapupunan ni Birheng Maria, isinilang hanggang sa nakipagmingle sa atin. Itinuro niya ang katuwiran ng Diyos. Itinuro niya ang matuwid na mga matuwid na katuwiran ng Diyos. Yung katuwiran ng Diyos na matuwid, kasi nakikita niya puro baluktot ang mga itinuturo ng mga sinaunang pare nung time na yon. Puro baluktot. So pinilit niyang itunuwid yon sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita mismo. Kasi on the spot, in person, nagkatawang tao siya mismo ang nagsalita. Pero nang dahil sa ang tingin sa kanya ay ordinaryong tao, walang naniwala sa kanya. So meaning, hindi niya na ayos. Hindi niya nahikayat ang mga tao para magbago. Hindi niya nakahikayat sa kanyang mga pagsasalita, sa kanyang mga turo. Hindi niya nahikayat. So nang dahil sa hindi niya nahikayat, ang mga taong ito, mga sinaunang pare noon na baluktot ang katwiran nila, baluktot ang turo nila kung paano ang Diyos maghari sa atin, baluktot, pilit niyang itinutuwid. So nagalit ang mga ito, ipinako sa krus, namatay. Hindi niya nahikayat ang mga taong ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi nga binuli siya, kasi tao. Nakikita niya yung nagsasalita, tao. Sino ito? Sino itong talipandas na ito na magsasalita sa harapan natin? Mas marunong pa ito sa atin. Yan, binubuli siya. Kaya hindi niya nahikayat ang mga taong ito. So, may second option ang Diyos. Second option niya, sa kanyang kamatayan. Kasi alam niyang mamamatay siya. Kasi Diyos nga siya, nagkatawang tao. So alam niyang mamamatay siya. So that time naging martir ang anak ng Diyos, sapagkat yun ang utos, yun ang kanyang misyon, tubusin tayo. So nung time, hindi na niya makuha sa teachings, sa kanyang katuruan, yung mga baluktot na katuruan, pilit niyang itinutuwid. Hindi nakuha sa mga turong ganon. So, may second option ng Diyos. May second option si Jesus. Nung hindi niya makuha sa mga salita, sa mga turo niya, na sa kanya mismo nang galing, second option niya is, dadalhin tayo. Dadalhin niya tayo sa kanyang kamatayan. Dadalhin niya ang ating mga kasalanan sa kanyang kamatayan. So, nung time na mamatay si Jesus sa krus, nung time na mamatay si Jesus, binaon niya ang ating mga kasalanan sa krus, upang tayo ay mabuhay na matuwid. Upang mabuhay tayong matuwid. Sa anong paraan para tayo mabuhay na matuwid? Sapagkat ang kanyang mga tinamong mga sugat, yun ang nagpagaling sa ating mga kasalanan. Yung mga tinamo niyang sugat sa kanyang katawan,
mga idol ng kapananalig, iyon ang nagpagaling sa ating mga kasalanan. Nung time na yakap-yakap niya yung ating mga kasalanan, binao niya, yakap-yakap niya, para walang magkahulagpos habang pinapako siya sa krus. Nandun, dala-dala niya lahat. So, nung time na pinapako siya, nagtamo siya ng maraming kasalanan. Sa pagtamo niya ng maraming kasalanan, sa pagtamo niya ng maraming sugat sa kanyang katawan, iyon ang nagpagaling sa atin. Yung kanyang mga sugat sa katawan, yun ang nagpagaling sa ating mga kasalanan. Kaya sa kanyang kamatayan sa krus, uulitin ko, ay dinala niya ang ating mga kasalanan upang mabuhay tayong matuwid, ayon sa katwiran ng Diyos, sapagkat yun ang kanyang mission. At nang dahil sa kanyang tinamong mga sugat sa kanyang mga katawan, ay nagsigaling tayo. Gumaling tayo ura mismo. Nung time na sinusugatan na siya, nung time na pinapako siya sa krus, sinusugatan, at the same time, sinusugatan siya. Nung time na yun, healed na tayo. Gumaling na tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Nakuha niyo po ba? Amen? Ganun po ang nangyari, ang pangyayari sa time na yon. Sa kanyang kamatayan sa krus. Uulitin ko po, hindi ko po ito sinabi, inuulit ko lang ang gustong iparating sa atin ng Diyos, ng Holy Spirit. Uulitin ko lang kasi ang sabi dito, sa 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed. Okay, sa Tagalog, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay mangagsigaling tayo. Amen. So, ito po ang buod po ng ating ng ating pinagninilayan, naboring si Jesus sa ating mga kasalanan. Boring siya. Inip siya, bagot na bagot siya, kasi kitang-kita niya habang nagtuturo siya ng katwiran ng Diyos, habang itinuturo niya ang katwiran ng Diyos, may mga sinasalungat, may sumasalungat sa kanya, yung mga baluktot nilang katwiran, yun ang isinasalungat nila sa turo ni Jesus na katwiran ng Diyos. So habang nakikipagtalastasan siya sa mga tao, boring siya, kasi kitang-kita niya, bagot na bagot siya, inip na inip siya, yamot na yamot siya, nababagabag siya sa ating mga kasalanan. Kaya nung time sa kanyang kamatayan sa krus, nung time na ipapako na siya, walang pag-aatubili, na niyakap niya, binaon niya ang ating makasalanan sa kanyang kamatayan sa krus. Dinala niya ang ating mga kasalanan sa kanyang kamatayan sa krus, upang mabuhay daw tayong matuwid. Amen. Upang mabuhay tayong matuwid. At para mabuhay tayong matuwid, nang dahil sa kanyang mga tinamong sugat sa kanyang katawan, iyon ang nagpagaling sa atin. Iyon ang nagpalaya sa atin. Iyon ang nagbigay buhay muli sa atin. Nang dahil sa kanyang mga tinamong sugat, ay nagsigaling tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? So, I hope po na naintindihan po ninyo. So, sa mga bago lang sa aking channel, magalak ka na kapatid, idol, and kapanalig, kasi nga, sa pamamagitan ng channel ko ay nakapulot ka. Nagkaroon ka ng gabutil ng mustasang pananampalataya. So, mapalad ka na. Ikaw na bago lang dito sa channel ko, So,
Dahil kabubukas mo pa lang kabubukas mo lang, panoorin mo na lang yung playback nito. Kasi ganon din yun. Pag pinanood mo yung playback nito, ganon din yun. Yung Holy Spirit ay dadaloy sa playback na yan habang pinapanood mo. Yung Holy Spirit, dadaloy yan. Dadaloy. At nakikipag-ugnayan sa'yo ang Holy Spirit habang pinapanood mo ang playback nito. So, kayong mga bagong viewers, bagong subscribers ko nito, mapalad kayo. Bakit? Kasi sa araw na to ay kinasihan na kayo ng Espiritu ng Diyos. Sumain nyo na ang pagpapala ng Diyos. Sumain nyo na ang kapayapaan ng Diyos. At nagkaroon na rin kayo ng gabutil ng mustasang pananampalataya. Amen? Amen po ba? Amen. Okay, bago po tayo magbukas, manalangin po muna tayo. O Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, salamat po sa inyong gabay at patnubay sa pagninilay namin sa iyong banal na salita. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo, ingatan mo, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, pagalingin sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na sumabay ngayon at maging sa pag-playback ng video na ito sa pagninilay ng banal mong salita. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.